Ano ang gagawin mo kapag biglang nawala ang Facebook mo? Including na yan yung Facebook profile mo, Facebook page, pati na rin ang Instagram mo, yung Facebook Messenger, and then yung Threads profile mo. Lately kasi, kung makikita nyo dito sa likuran ko, nagkaroon na naman kasi ng glitch ang Facebook Meta na kung saan bigla kang na-log out ulit, tapos may hirapan kang mag-login, and then pati pa rin sa Messenger, Facebook page, Facebook profile, and ngayon pati na rin ng Instagram. So, ano na kaya ang gagawin mo kapag bigla talagang nawala na forever ang Facebook? Isa ka ba sa mga maluloka ng tuluyan? Pawiwindang o kaya mangingenge kapag nalaman mo talaga na what if hindi na pabalik ang Facebook Meta? Disclaimer muna tayo. Hindi ko naman sinasabi na totally na mawawala, no? Pero this will be a reminder sa atin na dapat gumawa na tayo ng alternative account na for example, kapag nawalan talaga tayo ng profile o kaya nawala ang isang Facebook, meron tayong pupuntahan na iba such as Twitter, TikTok, YouTube, Reddit, mga ganon. Unahin natin ang Facebook page. Alam mo yung feeling na mas masakit pa kaysa sa pakikipag-break ng boyfriend. Kasi as a content creator, pinaghirapan ko tong page na to eh. So lahat ng post, lahat ng videos, pinopost ko dyan and monetize na kasi siya. So mababawasan ako ng racket online as a content creator. Dito rin kasi pwedeng i-message ako ng mga brands, ng mga viewers, yung mga request nila for collabs or request kung ano yung next na i-react ko o kaya i-vlog ko, yung mga ganon or nakikipag-interact ako sa mga viewers. So masakit talaga sa akin kapag mawawala ang Facebook Meta. Pangalawa is Facebook profile. So, masakit din mawalan ng Facebook profile. Kumbaga, parang binalatan ka ng buhay. Ganyan yung feeling. Tapos, yung mode of communication mo kasi sa mga friends mo, sa family, sa mga ka-work, sa mga ka-collab, mawawala din. Kasi, isa ang Facebook sa mga pinakapangunahing mode of communication natin online kapag nakikipag-send tayo ng importanteng information, updates, mga ganyan. Nagpo-post tayo ng nangyayari sa atin. Kaya kapag mawawala ang Facebook profile natin, parang feeling mo, manlulumo ka talaga. Next naman is Facebook Messenger. So, what if wala na ang Facebook Messenger? Parang mapaparalyze na rin yung pinaka mode of communication mo sa mga family, friends, mga ka-work mo, mga kaaway mo, mga ganyan. So kapag wala ang Messenger, wala ring Facebook groups kung saan may updates. Sana kapag nasa klase ka, nasa work ka, yung mga ganon, or gusto mo magpaalam, mga ganon. So parang malaking kawalan talaga siya. Ang alternative naman ng Instagram account, what if mawala ang Instagram din? Kasi may-ari din ng Facebook ang Instagram eh. Alam mo, ganun din yung mararamdaman ko. Masasaktan ako kasi isa din ang Instagram sa mga pinakamatagal na profile ko sa social media. And currently, binibuild up ko ang Instagram ko kasi syempre kapag mawala ang Facebook, Instagram ang alternative. Pero kapag mawawala din ang Instagram, masasaktan din ako na parang mabunutan ka ng isang, alam mo yon, parang yung sarili mo, parang naalisan ka ng espiritu, mga ganyan ng feeling. Ganun kasakit talaga. Ito naman yung Threads accounts natin. Isa din siya sa mga bagong gawang app ni Facebook Meta. So, in any case na naman na magkakaroon ng glitch, tapos baka permanent na yung glitch, if ever lang ha. So, hindi ko sinasabi na what if na magkakatotoo. So, ayan po, ang concept nila is same sila ng Twitter. Same sila ng pag-deliver ng message, either gagamitan mo ng video, photos, or text, or pati na rin yung mga links, no? So, same na same sila na pwedeng i-rival daw, di umano, ng Twitter. Kapag totally na nawala ang Facebook Meta, itong mga tatlong apps ang susunod talaga na pupuntahan ng mga tao.
Ito yung tatlong possible na pupuntahan ng mga tao kapag nawala ang Facebook Meta. So makikita nyo dito yung Twitter, yung TikTok, and then sa YouTube. So ang pinakaunang pinuntahan ko nung nagkaroon ng glitch, kasi akala ko na-hack yung page ko or Facebook ko, ay sa Twitter. Mas mabilis kasi dito yung updates, no? Kasi madali ka talagang mag-update ng photo, mag-screenshot ka lang, tapos upload agad. Madali kang mag-upload ng text lang. So, mas mabilis talaga yung update nito kesa sa TikTok. So, punta naman tayo sa TikTok. May mga videos. So, syempre, video yan. Pero, kailangan talagang mag-video ka, mag-edit ka bago mo i-upload. And medyo matagal yung parang ipaprocess ng video bago pwede siyang i-upload. So, mas matagal siyang mag-update kaysa sa Twitter. So, ayan. And then, pumunta naman ako sa YouTube. Nag-post ako ng picture sa YouTube. And yes, may mga nag-respond. And for me, mabilis din yung response rate, no? Pero halos same siya ng TikTok kasi pure videos din yung YouTube. Maraming umaabang sa mga videos, and then meron ding photos. So mas mabilis mag-upload ng photo doon sa YouTube, and mga text, mga ganon. So madaling makita ng mga subscribers. Pero sa tingin ko naman, hindi mangyayari na mawawala ang Facebook Meta. Pero I am just giving you a scenario kapag what if ano na kaya ang mangyayari talaga sa atin kapag biglang nawalan tayo talaga ng isang platform para maging visible online, no? O kaya gagamitin natin yung social media natin para makipag-communicate with our friends, family, and mga kung sino-sino dyan sa labas, no? Kaya kapag meron kang social media, sigurado na dapat meron kang alternative, such as mag-create kayo ng Twitter, mag-create kayo ng TikTok, mag-create din kayo ng YouTube, kasi kapag hindi gumagana yung isa, at least meron kang alternative way para makipag-communicate. Hindi lang yung nagre-rely ka lang sa iisa, such as sa Facebook, no? Kaya dapat maging resourceful tayo at i-diversify natin yung mga ginagamit nating app. Kaya ang payo ko sa inyong lahat, wag lang kayong umaasa sa iisa lang na social media profile. Pwede naman kayong mag-create ng ibang social media, such as pwede naman na kayong gumawa ng profile nyo sa Twitter or X na ngayon, tapos sa TikTok, and then pwede rin naman sa Tinder, ayan, kung familiar kayo sa Tinder, Viber, mga ganon, para meron kayong iba pang way para i-communicate nila kayo. Kasi kapag Facebook lang or Facebook Meta tapos nagka-aberya, and then kailangan mo talaga ng emergency na tulong, o di ba? Nga kapag wala ka ng ibang social media profile, no? Kaya siguraduhin na may alternative ka, okay? So sana may natutunan kayo dito sa video, especially kapag kapag nawala ang isang bagay sa'yo, o di ba? Masakit, pero kailangan talaga mag-move on. Kaya mag-follow lang kayo sa ating Instagram account. Ayan, The Story of Anthony. Ayan, tapos pati na rin sa aking mga iba pang social media platform, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Ayan. Thank you so much. Have a wonderful day, and sana nakarelate kayo.